We have two cable TV in Santa Cruz, two cable TV in Buwak, and one cable TV in Pinatista. Here are the members of the local media of Marinduque, although not all complete. Mga kamulang panalamigan. Nais ko lamang pong itanong tungkol po sa fund fertilizer. Meron po bang pondo ngayon ng fertilizer? At kung meron po, paano po minamanage ang pag-distribute po ng nasabing pondo? Medyo alam niyo po naman yung fertilizer. Pag narinig natin, nakakagulat yan. So, kaya po, mas may nabuti po namin sa kagawaran na pag ang tungkol po sa fertilizer, mas minamarapat po namin na magturo sa mga tao ang paggagawa ng mga fertilizer sa pamamagitan po ng organikong sistema ng pamamaraan ng pagsasaka. Tinuturuan po namin silang gumawa ng sarili nila. At the same time, at this point in time po, sa sekretaryo ay mas pinalalakas po namin ng research and development doon sa biotechnology. Yung pong paggamit ng yung pong maninira ay nakukontra po ng kanyang kakain sa kanya na hindi po gumagamit ng synthetic pesticides na nakakasira po sa environment. So, ang kagawaran po ngayon ay nahingi po kami ng pawanin, ngunit hindi na po kami namimigay ng fertilizer dahil medyo malapit po sa tukso yan eh. So, kung ang tuturo po namin ay pagbibigay ng paggagawa, may iwanan po ito sa magsasaka. At this point in time po, blessing in disguise, pero hindi po natin ginusto tumaas ang presyo ng petrolyo. Nag-shoot up na naman po presyo ngayon ng pataba, ng fertilizer. So this time, ito po ang mas mahigit na sandakan natin para yung mga magsasaka po talaga mag-shift dahil sa organic system of farming. Regarding naman po, Secretary, dun sa nabanggit niyo po kanina, yung rent-to-own program para po sa fish cage, lahat po ba ng fisherman ay maaari po maka-avail itong rent-to-own program na ito or may mga certain requirements po na target? Unang-una po, dapat po ay ito ay sila ay dadaan dun sa, may criteria po dun sa mga bibigyan ng support ng rent-to-own program. At pangalo po ay dapat po ay duly certified sila, coordinated doon sa local government kasi sila yung primary na kapartner po natin doon sa programa. At dapat po ay mag-undergo din po sila ng training doon sa pag-handle ng kanilang mga gagawin pong mariculture parks. And then kung pwede po ay talagang yung pong medyo mahina ang datihang pagkita, ramdam po talaga niya yung pagbabago po ng buhay niya. At yun po, ito po hindi naman pinamimigay, kundi ito po ay magiging loan at iikot po ito. So kagaya po dito, binabalak natin mag-put up ng isa sa Santa Cruz at saka isa po sa Balanacan. Kung at the end of the day, pag naka-repay na po ito, pwede pong ipaikot na uli namin yung pondo para naman po doon sa ibang areas na magbibigay ng mariculture park, livelihood dito sa inyo rin pong probinsya. Pero ang importante po dito ay talaga pong totoo yung sinasabi ko, hindi po ako nandito na dapat ay crop rotation. Kung sabihin, huwag na po muna tayong mag-ano ng lapu-lapu kasi minsan lapu-lapu ay 4 to 5 months ang pag-aalaga po, depende doon sa start ng fingerlings. Pero mag-start po tayo ng bangos. Ang bangos po every 4 months. So in every 4 months, sa 4 na buwan din po, sa 4 na linggo sa isang buwan, ay di 16 na cages po. Tama po ba? So sabihin mo nga isang linggong sped. So 17. So kung gusto natin kada isang linggo, 2 cages. So ang atin pong i-prepare is 34 cages. 34 cages siya. Basta isang linggo, 2 ng 2. Isang Martes, isa ay Huwebes o Viernes ang harvest. Pag nakita po natin later on na nagsasucceed siya at nagiging mas marami pong fisher folks ang gustong mag-participate muli, pwede po tayong tumagdag
magiging 3 cages every week ang mangyayari. So, dagdag ka ulit ng isang module, 70. Pero hindi na po, ayoko na po pumayag na magbibigay ng 3, ng 2. Ayoko na po na hindi po mariculture ang tawag ko po doon. Yun na yung pang-showcase lang po. Yun na yung display. Magandang hapon po, Secretary. Ang tanong ko lang po kung bukod po dito sa Marinduque, meron na pong mga ibang probinsya pa na inuusad po yung bagsakan o barangay bagsakan. At kung sakali man pong meron, ito po ba'y naging maulad na? Actually po, mabuti na nabanggitin niyo yung bagsakan. Ano po? Baka po naman ako pwedeng makiusap sa inyo. Ayoko na po sana makinig na barangay bagsakan, barangay trading post. Pagka po bagsakan, hindi ko nagsisimula yung bagsak na. So, yun na po ang aming lambing sa inyo na barangay trading post na po ang tawag natin. Kasi ito po yung programa ng nakaraang administrasyon na habang linggo-linggo po yung nagbubukas, habang nagbubukas po dito pa kwante sa kwante, yun naman po likod, sarado ng sarado. Kaya po hindi pa nagsisimula bagsak na. May ayoko pong sani-masali niya. But we have done a lot of barangay trading post na po na napaka-successful. Meron pong iba-ibang konsepto ito. Meron po itong konsepto may konsepto po ito sa mga cities, may konsepto po sa mga barangay nga pong ganito. At na-obserbahan po namin na mas epektibo po siya sa ganitong klase. Kaya ito po yung aming itinuloy na programa. Pero yung sa mga syudad po, tinigil muna namin kapag yung po, totoong bagsakan po. Secretary, I want to make sure po na yung mga small farmers natin, kasi po bagsakan nga, transport. Ibig sabihin po ba nito, paano po natin masisiguro na yung ating mga farmers ay yung po kanila magiging benta ay at least mabawi man lang yung kanilang puhunan. Dahil dito po sa aming probinsya ay dala na po mga kababayan namin, nagtatanim po sila, pero pagdating po sa palengke, parang barat lang. Ito po yung magandang sistema natin dyan. At tuloy-tuloy po itong i-monitor ng AMAS. Yung AMAD natin ng So, itutuloy po itong i-operate, i-monitor. Pag makikita po namin na hindi po nagiging epektibo at yung po mga magsasaka, hindi rin po tuloy-tuloy na nagkakata on their own, ay malamang po na ito po ay iisip tayo ng ibang estratehiya. Pwede pong i-reintegration lang po siya, parang packing house na lang po siya, at dadaan na lang po ng truck para siya naman ang itabiyahe doon sa papunta po sa Yaya. Kasi sinusubukan po muna namin balansehin kasi bago dapat tayo mag-isip na magluwas ng produkto, we see to it muna na kompleto po yung kapunanan sa inyong probinsya. Ikaroli po ng mga sekbalita. Magandang hapon po, Secretary. Kayo po ay co-author ng Climate Change Act. And if I am not mistaken, member din po ng National PRIMC, Disaster Risk Reduction Management Council. Ang gusto ko pong itanong ay, ano po yung particular focus o program ng Department of Agriculture dun sa mga ganitong small island in terms of climate change adaptation at saka dun sa usapin ng ano man lang dun sa mga uri ng crops na pwedeng i-introduce dito. Kasi pag panahon po ng disaster, yung mga small island po ang laging na-isolate. Kaya kung minsan, walang nailuwas na pagkain o kaya wala namang pumapasok na pagkain. So yun po lang ang tanong ko. Sana po ay nakikita niyo sobrang liwanag po nito ginagawa natin itong araw na ito. Ito po ay isang konkretong solusyon sa climate change. Kung magkagulo-gulo man doon sa ibang lugar, ang ginagawa na po natin sa inyo ay piniprepare po natin yung buong ng Marinduque para self-sufficient po kayo. Hindi lang po sa bigas, iba-iba pong klase ng pagkain. Yung po livestock na sa aking pananaw ay napaka-liit ng portion na nag-aalaga dito ng governor ng ng chicken. Mukhang kailangan natin mag-reintroduce nun kasi may kakulangan. Kung ano po yung may kakulangan, mag-i-intervene po ang Department of Agriculture para maging sufficiente po. Bago tayo mag-isip ng kasobrahan. So, bukod pa po doon, one of the
solusyon para makatulong sa mitigation ng climate change ay paggamit po ng organikong sistema ng pagkasaka. Pagka po kasi ordinary fertilizer ang ginagamit pesticides, majority of that ay nag-evaporate po at sumisira ng ozone layer. So, ito po naman ay malaki pong tulong kung organiko pamamaraan po, mas sustainable po siya. At doon din po sa pagpaplano po, kasama po doon sa pag-aaral ng Department of Agriculture na minamapa po doon kung alin yung mas mataas ang risk pag tumama ang climate change. So, doon sa mas mataas ang risk po, we see to it na mga puno na mas malalalim ang ugat. Yun po ang ating ipinatatanim. At yun naman po mga lugar na hindi po siya ganun kasusceptible whatever na yung po pwedeng itanim, especially kung po pwede po fruit-bearing trees, yun po ang aming ini-introduce. Kasi alam po natin na wala po tayong magawa. Nasa Pilipinas tayo pagka po we insist on the hardwood after 10 to 15 years, masama na po ang tingin ng tao doon. Pesos na po ang tingin doon sa proso. At ang po patuloy. Samantala kung ito po yung fruit-bearing trees, every year, inaalagaan mo yung puno sapagkat magbibigay po sa inyong kita.